balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po ma-reject ang British boxing superstar na si Conor Benn sa kanyang apela para lumaban sa UK, matapos ang kanyang naging issue sa pinagbabawal na gamot kung saan nagpositibo ito ng 2 beses. At nasira po mga idol ang plano ng Matchroom CEO na si Ed Hearn na ikasambakbakan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at Conor Benn sa UK. Kaya marami tuloy ang mga boxing fans ang nagtataka kung may ikakasa pa ba ang laban ni Pacman at Conor Benn. Gayon pa man na-reject na lumaban ang Briton sa UK, na ito man lang mga idol ang inaasahan ni Ed Hearn na mangyari sana ang laban dahil sa UK talaga kikita na malaki ang sagupaan ni Conor Benn at Pacman. Well, para sa sariling opinyon natin mga idol, wala na talagang magiging choice dito ang kampo ni Conor Benn, kundi ang palagan na lang talaga si Manny Pacquiao. Dahil sa totoo lang talaga mga idol, wala naman talaga papalag na may pangalan kay Conor Benn maliban lamang kay Pacman. Kapag hindi kasi sa UK ang laban nito mga idol, puro lugi ang kalalabasan ng kanyang laban. Kailangan talaga nito mag-build up ng pangalan sa ibang lugar para sumikat. At isa nga dito mga idol si Pacman sa posibleng makapagdala kay Conor Benn ng ganyan. Dalawang choice lang naman kasi mga idol ang pagpipilian ni Conor Benn, ang lumaban sa mga low-level fighter pero matatagalan nito sa pag-build up ng kanyang pangalan. Uli kaya ang palagan na lang talaga si Pacquiao na sakaling matalo niya ito mga idol. Posible maging way ito sa mga bigatin na laban ni Conor Benn sa future. Kaya para sa atin mga idol, walang ibang magandang option ng kampo ni Conor Benn kundi ang laban na lang talaga kay Boss Manny. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po tinanggap ni Temsu ang potensyal na laban nito kontra kay Terence Crawford kapag sakaling manalo ito kay Sebastian Pondora sa kanilang bakbakan sa linggo. Bagamat hindi lang ito mga idol ang planong laban ng kampo ni Temsu dahil kinakonsidera din nila mga idol ang bakbakan nila sa dating unified champion na si Errol Spence Jr. Sa katunayan nito mga idol, mas priority pa daw ng kampo ni Temsu ang laban kay Spence at second option lamang si Crawford, kahit sabihin pa mga idol na may obligasyon pa si Temsu kay Crawford bilang kanyang WBO mandatory challenger. Handa rin daw kasi mga idol ang kampo ni Temsu na bitawan ang kanilang WBO title belt makalaban lamang si Errol Spence. So ibig sabihin pala nito mga idol, magmumukhang walang bilang dito si Terence Crawford. Imbis kasi mga idol na siya ang habulin ni Temsu dahil siya ang pound for pound boxer at syempre siya ang unang nakatalo kay Errol Spence. Pero ginawang second option lamang ng kampo ng Australian fighter si Crawford. Well, hindi naman natin mga idol masisisi ang kampo ni Temsu kung pipiliin nila si Errol Spence dahil kahit nakatikim ng talo itong si Errol Boy, isa pa rin ito mga idol sa mga pay-per-view superstar at cash cow ng boxing sports. At malamang ito ang hinahabol ng kampo ni Temsu kay Spence. Si Crawford kasi mga idol sa mga hindi nakakaalam, halos isang laban pa lang nito mga idol ang kumita talaga ng gusto. Ito pa ang laban niya kay Spence. Ayon pa nga kay Bob Arum na dati nitong promoter, isa daw sa mga rason kung bakit binitawan niya si Crawford dahil puro abuno daw siya sa mga laban ni Crawford. Kaya hindi isa magandang balita itong mga idol para kay Crawford. Tila pinagkaitan nito ng magandang laban. Una inayawan siya ni Canelo. Ngayon sa Temsu mukhang gagawin na siya na second option kapag hindi nag-workout ang laban nito kay Spence. Ang masakit dito mga idol, paubos ng oras ni Crawford dahil ilang taon na lang 40 anyos na din ito.